Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Ika ng marami kapag nagsalita ng panalo sa unang tatlong laban, ang resulta ng serye medyo mahirap tamaan. Pero dahil nga may dalawa na ang Barangay Ginebra, sa ngayon sila ang pinakapaboritong lumapit sa corona. Mag-iiba lang yan kapag bumalik uli sa tabla, dalawa. Para sa mga manginginom, syempre 3-1 na. Para naman sa mga magtotropa, kaya pa. Dahil match lang naman ang tapatan. Parehong malakas ang import, pareho ding malalakas ang locals, at pareho ding legendary ang mga tagamando. Sa fans lang nagkakatalo dahil nga alam naman ng lahat kung sino ang patok sa tao. May tanong nga lang ang ilan kung sino ang patok sa mga may pito. Pero yan naman ay hindi na bago. Madalas mo yang mababasa sa SOCMED lalo na sa mga natalo. Game 1 uling segundo may foul na hinanap si Coach Chot na dapat daw sana'y may katumbas na free throw. Game 2 olat sang Ginebra, si Coach Timco naman ang nakulangan sa mga opisyal. Game 3 talo ang TNT, si Coach Chot ang nag-triple-double ng reklamo sa mga referees. Pwede nang hindi magreklamo sa buong series, kota na eh. Ika ng ilan OA na masyado. Pero kilala naman talaga si Coach Chot na ganyan yan siya talaga. Pero ang dalawang tagamando parehong nagbabasahan. Pagalingan mag-adjust. Ang kanilang rest back pareho ding ginagawang trabaho. Si Justin Brownlee ng Ginebra same pa rin naman. Gel na gel pa rin sa mga matagal niya ng kasama. At isa yan sa nilamang niya ngayong serye. Habang si Simak obligadong amuyin ng mabilis ang mga kasama. Dahil nga kailan lang to naging tropa. At hanggang ngayon nga mas nakikita mo pa rin si Chris Macolon na nakapang serbesa na maaaring mabago kung mapagkakampiyon niya ang tropa. In fairness naman kay Simak, kayod na kayod din lalo na noong Game 3. Olats nga lang, paano nagkawalaan? Si Coach Chot di rin nakita si Calvin Oftana kung nasaan. Dahil ang ginawa 2 points lamang. Pero depensa naman ng mga maka-Oftana. Alat eh, anong magagawa? Si Calvin naman ang bumanat noong Game 2 kaya pas na sa sisihan. Ang Game 4 hintayin na lang. Kapag 2 points pa rin, dyan pwede nang sisihin. Isa pang missing ay si Ray ng Batak. Buta last game. Matapos maka-19 noong first game at 10 points noong pangalawa. Balibay, eto na ang tsansa ni Ray na magpakitang gilas kay Coach Chot na ako nga pala yung sasayangin nyo. Pero ang ilan ay naiintindihan naman ang sitwasyon ni ng Batak. Mahirap nga rin naman mag-focus kung umuusok ang mga balitang di umuni napipisil na siyang maibalik sa farm bill. Habang sa Barangay Ginebra wala namang issue na lipatan. Pero naglabasa ng mga biro sa SOCMED dahil nga missing sa scoring itong si Holt last 2 games. Kaya nang magbawi last game, kahit si Mr. Neverheard tuwang-tuwa. Mainam para sa Barangay dahil nga minamarkahan na ng gusto si RJ Abarientos. Pero kahit markado, lumulusot pa rin sa crucial na minuto. Sabi kay RJ ng Best Player of the Conference Award, semis pa lang iwan na mga kalaban. Sa Best Import naman matunog na si Justin Brownlee. Pero may konting hapdi at di pagsang-ayon para sa iba dahil buong akala ang award ay kay Bol Manutbol mapupunta. Kaso nga inabot ng Achilles tendon tear at Dehins na pasok for Best Import Award dahil sa PBA rules na dapat tapos niya ang semis. Ika ng ilan may butas ang batas na yan dahil mas naging qualified pa si Simak lalo na yung Gardner kumpara kay Bol na mas maraming nilaro. Si Bol ay nag-iwan ng 38.2 points, 14.7 rebounds at 4.3 blocks per game. Pero boka naman ang marami na kahit pa maging qualified si Bol para sa award, wala pa rin kasiguraduhan dahil di siya sure sa magiging boto ng media. Sa ngayon matunog na ang mga karangalan ay madodomina ng Ginebra. Sana lang hindi tumalabang sumpa ng award kada Game 4. Pero ang sigurado may Game 5. Kita-kita ulit tayo sa live. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli. I love rock and roll.